Ayun na guys, muli nagbabalik po ang inyong lingkod. Ayun na guys, no? At topic tayo dito sa, kumbaga, nangingialam sila, nagsusulisit na dapat hindi manawagan sa viewers. Hayaan natin na kusang magbigay dahil ika ngay baka mabutasan, masilip, no? Ang kalingap. Ito na, si Red Saint po. Katunayan, nakatanggap na nga po siya. So, ang tanong ko guys, no? Sino po ba ang naka-scout kay Beyonce? Malinaw guys, no? 6 months ago na nang i-refer po ni Dr. Love si Beyonce kay Kalinga Prab. So, sa madaling salita, ang naka-scout po ay si Dr. Love. Diba? So, eto tayo. Kung bakit ito si Red Saint, pagdating sa pabahay ni Kalinga Prab, ay nananawagan na sa lahat ng mga 400 viewers, baka may magbibigay para sa pabahay ni Beyonce. Okay lang siguro, mag-solicit ka, Red Saint. Kung sa basketball, mag-sponsor sa mga basketball, sa mga liga, sa basketball, no? Sa larong basketball. Siguro, okay lang na mag-solicit ka. Donation naman po, pambili lang po namin ng uniform. Wala po kaming tawag ito, sponsor sa aming uniform. Red Saint, nandito tayo sa larangan ng social media. Ang karakter ninyo nila Kalinga Prab is charity vlogger. Once na i-vlog mo yung isang beneficiary, yung isang kababayan natin na talagang hirap sa pamumuhay, dapat ready ang vlogger. So ito ay hindi kinaya ni Dr. Love, kaya nga po ini-refer kay Kalinga Prab. So ready si Kalinga Prab sa mga bagay na yan, and kung sa pagpapabahay ay ayan na, si Kalinga Prab na po ang bahala diyan. Hindi kailangan na ito ay hindi kailangan na ito ay ngalandakan natin na magpapabahay si Beyonce. Baka meron pang magbigay na kayo. Kontakin ninyo ako or kung sino man, ang ibang K-boys na inyong pagtitiwalaan. Dito, hayaan natin siguro na kusang magbigay yung viewers. Hayaan natin din si Kalinga Prab sa mga bagay na yan pagdating sa pabahay. Dahil unang-una, sabi ko nga sa vlog ko, hindi natin hawak yung kaisipan ng viewers. Kasi baka mamaya, baka sabihin nila, bakit ipinagsusulisit? Gayong, ito namang si Beyonce nga ay binablog ni Kalinga Prab. So, baka mamaya mabas po si Kalinga Prab. Hindi natin hawak ang isip ng tao, lalo pat sa ngayon, marami po ang nangbabas. Doon lang po tayo ha, Red Saint, doon tayo sa tama. Unang-una, hindi ikaw yung naka-scout. Kung pabahayan man yan, may gastusan man dyan, labas ka dyan. Labas ka po dyan. Isaalang-alang natin dito yung Kalingap na hayaan natin, wag natin panghimasukan, wag natin silang pakialaman sa mga ganyang bagay patungkol po sa gastusin sa pagpapagawa ng bahay ni Beyonce. Kasi yung iyo, maganda yung iyo para madagdagan yung panggasto sa pagpapabahay. Yun yung sayo. Pero mas maganda nga po iiwas, sabi ko nga sa kanina sa upload ko, iiwas nyo yung sarili nyo diyan sa ganyan na alam nyo yung issue, alam nyo siguro yung issue, no? Na andyan, mayroong mga nagbe-behind the scene, no? Na sa halip mag-focus doon sa inyong charity works, ang inyong tinatamnail, ina-upload topic sa live ay mga binablog ni Kalinga Prab. Na kung tutuusin, magpo-focus kayo doon sa inyong topic. Ano yung laman ng inyong channel? Ano yung target content ninyo? Ang target content nyo is charity. Yung charity works, yun yung i-post nyo. Maghanap kayo ng matutulungan. Huwag nyong itapik yung ginagawa ni Kalinga Prab na pagtulong, pagpapabahay. Labas kayo dyan. Kasi kung meron man kayong obligasyon as K-boys, hindi nyo saklaw ang patungkol dyan sa pera, sa pagpapagawa ng bahay ni Kalinga Prab. Hindi nyo saklaw. At ikaw ba, Red Saint, ay binasbasan na manghingi ka ng pera, magsulisit ka. Kung ikaw na may binabasbasan, wala namang problema. Pero intro pa lang, sabi ko nga, pagka ganyan, intro pa lang, sasabihin na ninyo. Nang sa ganon ay alam ng viewers kung kayo ay binasbasan. Pero kung hindi, huwag ninyo panghimasukan. Dahil unang-una, wala ka rin pakialam dyan dahil hindi mo yan na-scout. No?
And kasalukuyan, na sabihin man natin na sa ngayon ay si Kalinga Prab ang nagbablog, yung naka-scout, sa ngayon ay hindi rin pwede munang makialam dahil yan yung rules. Yung naka-scout dyan, ang naka-scout si Dr. Love, sa ngayon ay hindi rin muna pwedeng umentra dahil nga hawak pa ni Kalinga Prab, pababahayan pa ni Kalinga Prab after mapabahayan. Saka doon, pumasok ang naka-scout. Ako'y taka na hindi naman ikaw naka-scout, Red Zane. Bakit po? Nananawagan ka, malinaw na malinaw, guys. Malinaw na malinaw. Ito, paririnig ko para alam ulit natin ang tinatalakay. Ano po, alam po natin. Sa may mga gusto pa po sa 500, sabi 470 natin na. So PM lang po kayo sa mga K-Boys kung sino po ang inyong mapagkakatiwalaan na magpaabot para sa lupa or bahay na ni Beyonce, malaking tulong po yan. Kontakin nyo lang po ang aming mga kasamahan or kami ni Dr. Love. Lahat po, sino man po K-Boys. Narinig naman po ninyo. No, malinaw naman po yan. So dito sa makatuwid, talagang ipinupush niya, nananawagan siya. And sabi nga niya, maganda po na habang nakikita niyo yung bahay, ito, magiging part kayo ng pabahay ni Beyonce. Wala kang karapatan. Kung binigyan ka ng karapatan, intro pa lang sabihin na ninyo. Pero kung wala, sino ka? Para maglikom ng pera. Yun ang yung sinasabi ni Kuya Bal, ay baka mabutasan. Okay na siguro maglikom kung ito ay isang liga sa mga basketball, sa palaro. Ay hindi po eh. Once sa pinasok na isang charity vlogger yan, tinanggap ni Kalinga Prab, handa si Kalinga Prab sa mga bagay na yan na magpabahay. No? Ano kasi? Ang sagwa kasi, kasi parang lumalabas dito, yung kung ito ay sasabihin ng iba, hindi ba kayo ni Kalinga Prab, bakit tinanggap, bakit kailangan ipansulisit? Hintayin po natin sana na magbigay ko sa iyo viewers. Kasi ito yung mayroon daw maitim na balak, pero hindi ko alam kung ano yung tinutukoy ng maitim na balak. Kasi dito, sa mga ganitong pangyayari, dito kayo mabubutasan po, dito kayo masisilipan po. Dito, maaaring isipin ng tao na baka ito nga yung maitim na balak. Pero sana, iiiwas ninyo yung sarili ninyo at hindi nyo dapat gawin po yan. Dahil binablag na nga po ni Kalinga Prab, pag tinanggap ni Kalinga Prab, yung inirefer ng isang scouter, tinanggap niya, ready siya. And, hayaan po natin, wag po natin pangunahan. Wag kayong, masyado kayong mga bida-bida, hindi nyo po trabaho yan. Hindi nyo po trabaho ang magsulisit ng pera at hindi po ina-allowed magsulisit ng pera. Ang trabaho nyo po yung gampanan nyo. Ano yung trabaho nyo? Tumulong sa kapwa. May channel kayo, yung channel nyo trabahuhin nyo. Hindi yung binablog ni Kalinga Prab ang tinatrabaho ninyo. O di ba? Ano pa ito? Ano ito trabaho ito? Naglilikom kayo ng pera. Mali po yan. Malako sana. Noon pa man, lagi natin sasabihin noon, lagi ko sinasabi to. Kapag mayroong magpapadala ng pera, rekta na po sana kayo kay Kuya Bal. Sana yung yung ibang K-Boys na yan. Hindi ko po guys nilalahat Hindi ko po nilalahat ng K-Boys. Yung channel ninyo, ano po ba ang target content ninyo? Tanong ko lang po ito. Target content nyo po ba? Charity? Okay, charity. Kayo ay mga charity vlogger. I-post nyo yung ginagawa nyo. Charity kayo, charity. Tumulong sa kapwa, naghanap ng tutulungan. Yun yung i-upload ninyo, yun yung i-live nyo. Hindi po yung nila-live ninyo. Kasi sabihin ninyo, sa 400 viewers, 400 plus viewers, baka may magbibigay pa dyan para sa pabahay kay Beyonce. Bakit ninyo tinatrabaho yung mga bagay na to? Doon kayo mag-focus. Kung ano yung content nyo, kung sino yung binablog nyo, yun. Huwag nyo trabahuin yan. Bakit ba hindi ninyo sinasabi, rumekta kayo kay Kalinga Prab, rumekta kayo kay Kuya Bal? Sabihin ninyo, huwag kayo rumekta sa amin sa K-Boys kasi baka pag may issue, ganyan, madami kami. Ganon, huwag kayong ganyan. Diba? Ito ba yung trabaho ng K-Boys? Hindi ko po, sa ibang K-Boys hindi ko nila lahat. Ganito ba yung trabaho na kayo yung padadalhan? Sa inyo, rumekta, mas inuna mo pa, Red Zane, na sinabi na, PM nyo po kami, kontakin nyo po kami. Huli mo pa sinabi si Kalinga Prab. Dapat sana sinabi mo, guys, ganito na lang. Rekta na lang po kayo kay Kalinga Prab. Alam niyo yung mga issue pagdating sa mga ganyan pera-pera. Bakit yan ang tinututukan? Bakit yan ang tinatapik ninyo? Tinatrabaho ninyo ang maglikom ng pera para sa pabahay. Once na yan tinanggap ni Kalinga Prab, natutulungan sa pagpapabahay. Kaya ni Kalinga Prab yan, pabahayan. Huwag ninyong ipanghingi sa mga tao. Dahil mabubutasan tayo dito, Red Zane.
iingatan natin. Ano ba? Bakit ba? Bakit nga ba? Hindi mo sinabi na si Kalinga Prab na lang. Ipindiretso nyo na lang kay Kalinga Prab. Huwag na po sa amin. Kung ikaw man yung kinukontak, may tumawag dyan sa live mo at kinontak ka. Ma'am, diretso na po tayo kay Kalinga Prab. Ibigay ninyo yung details. Si Kalinga Prab, nasa akin yung details niya eh. Yung GCash, yung bank account. Binigay sa akin ni Kalinga Prab. Kung ako kayo nag-sign, ma'am, eto po, yung account ni Kalinga Prab. Bank account, GCash number, dito nyo po, isend. Binigay na sa akin ni Kalinga Prab yan nun eh. Sana ganun tayo lahat. Hindi po pwedeng, sige po, sa akin nyo na po ibigay at ako, wag na po. Kagaya, ay naku, Diyos ko. Kasi maglalaot at maglalaot, iba na po ang kahihinat ng bandang huli pag nagkaroon ng silipan. Bandang huli, Kalingap ang masisilipan dito. Bakit binablog ni Kalinga Prab? Hindi ba kayang tagto, bakit binablog ni Kalinga Prab? Kung hindi kayang pabahay, bakit nagsusulisit? Si Kalinga Prab po ang masisiditor. Red Zane, iwasan ninyo. Sabihin ninyo, Romek na kay Kalinga Prab, Romek na kay Kuya Bal. Yun lang yun, trabahuhin mo din yung iyong target content na tumulong sa kapwa. Bila ikaw ay charity vlogger, yun yung itapik mo sa iyo live. Huwag yung itapik yung patungkol dyan sa pagpapabahay kay Beyonce. At sasabihin mo na, kumontak sa iyo. Kumontak sa ibang K-boys. Di ba? Pinahuli mo pa talaga, bigkasin yung pangalan ni Kalinga Prab. At saka, syempre kay Kalinga Prab, bakit hindi na lang kay Kalinga Prab? Bakit sinabi mo, ikaw din, kontakin? Di ba? Kaya dito, kasi, yung trabaho, ano ba trabaho nyo dyan? Makisalaw-saw, mangialam? Patungkol sa mga gagastusin sa pabahay, pera? Mangialam? Maganda yung layunin mo para makagain din, makakuha ng panggastos sa pagpapabahay. Pero, ang tanong, binasbasan ba kayo? Sana, pagka ganito, okay lang manawagan kayo ng ganyan, as donation, direkta na po kay Kuya Bal, kay Kalinga Prab, ganun yung gagawin nyo. Trabaho, ito ang highlight ng aking video guys, ay bakit nga nakikialam si Red Zane? Bakit sa halip sana, indirekta na lang po ninyo kay Kalinga Prab ha, ito po yung details. Ito, ilalagay ko sa screen, i-flash mo sa screen mo. Ganun po yan. Yan po yung highlight ko, na sa halip at trabahuin nila, yung kung ano yung obligasyon nila as K-boys, na mag-charity din, yun. Huwag kayong mga has, na sa inyo pa ipadala, hindi na. Kahit pa sabihin na sa inyo kumukontak, napaka-basic po niyan. Ma'am, ito po yung details ni Kalinga Prab. Ito po yung sa bank account, ito po yung GCash, ito po si Raboni, Raboni James, Matubang, ito po. Ano ninyo? Itulak ninyo papunta kay Kalinga Prab. Kaya kayo nasisilipan, kayo mabubutasan, pagdating sa mga bagay na yan, nagkaka-interest din, na gusto rin nyo, kayo din yung magkiklaim and ibibigay kay Kalinga Prab. Huwag kayong mga has, kung wala naman kayong intention na yun inyong kamkamin, ang kinin, ay bakit nga ba, hindi pa ninyo iparekta kay Kalinga Prab? No? Kasi sa mga balubad ng utak, sa mga ibang mga viewers, baka sasabihin nila, bakit pinanghihingi ng pinasusulisit? Ha? Tsaka hindi ikaw naka-scout. Huwag ka makialam. Mag-focus ka sa iyong na-scout kung ikaw ay scouter. Mag-focus ka doon. Yun lang yun sa akin. Ito opinion ko po ito, guys. Huwag pong mamasamain at wala pong masama. Ito ay opinion ko para po ito sa kapakanan sa ikabubuti po ng Kalingap. Bilang tayo Kalingap partners, itulak natin yung iba na nagpapaabot ng pagmamahal doon kay Kalingap Prab. Doon po kayo rumekta. Ito po si Raboni James, Matubang. Erekta ninyo ng ganon. Hindi yung, sa akin yun na lang ipadala. Huwag na ganon. Yun na lang po guys, no? Para walang problema at alam naman natin pagdating sa ganyan, sa issue ganyan, bandang huli, nagkakaroon ng mga issue o isyong budulag, iiwas kayo mismo ang umiwas. Kasi bandang huli, ayun na nga sa pagbibehind the scene na nga po isa pa nga yan na nandyan sila. Meron na mga nagbibehind the scene. Hindi na nga ako pumapasok sa issue na behind the scene. At maglalaot, mag-aaway-away, hindi na ako pumapasok dyan. Diyan pa nga lang sa pagbibehind the scene yan issue yan Bakit? Noon pa man, ipinatutupad yung bawal mag-behind the scene, kailangan yung rules sundin. Bakit hindi kayang sundin? Yun ang problema. Tapos, eto na, sige pa sila behind the scene, thumbnail nila, mga mukha ng mga sikat na vlogger, mukha ng mga beneficiary ni Edo, si Yomar, yan, mga K-boys, mukha. Di ba? Issue na yan Tapos tataglagan pa ninyo, magsusulisit kayo. Di ba? Bakit sila nagbe-behind the scene? Para makagain ng views. Kasi thumbnail, mga sikat, Yomar, Edo. Tapos eto pa, magsusulisit kayo. Mali po yan. Pag ganyan, magagalit din ako. Magagalit ako, babanatan ko kayo. Babanatan ko kayo. Mali po kasi.
ilihis ninyo yung sarili nyo sa mga ganyang bagay. Palitan ninyo kay Kalinga Prab. Hindi kayo dapat ang magtanggap-tanggap, mag-claim-claim ng pera. Napakasimple lang. Ibigay nyo yung details doon sa kachat nyo kung sino man yung rumerekta sa inyo. Mararekta kay Kalinga Prab. Yun lang yun. Kasi, tsaka hindi nyo pwede ipangalagdakan, ipanawagan para sa pabahay ni Beyonce. Di ba? Mariosep. Nakakahiya. Oh, ayan na naman tayo. Ayun na guys, no? Mega love shoutout sa inyo lahat, guys. At pakiclick naman po ng thumbs up, guys. Pakiclick naman din po ng notification, guys, para updated po kayo sa aking mga video na i-upload. Yan. Kita-kita po tayo, guys, sa aking next video. At saka, pahabol ko na sa mga gusto po na makompleto yung requirements, subscriber. Pwede nyo po akong i-PM sa Bofil Vlog na naka-white headband. Matutulungan ko po kayo, guys, na makompleto yung 1K subs. Ayan, sa YouTube. Kita-kita tayo, guys, sa aking next video. Bye-bye!